Kumusta? Salamat sa pagsama nyo sa amin. Okay, para sa pag-uusap natin ngayon, may hawak kaming material na galing mismo sa'yo. Isang libro to ng isang Pinoy missionary pastor, si Chris R. Bilasis. Ang title, Sent Beyond Comfort Until Every Nation Rejoices. At ang goal natin, simple lang, sisirin natin yung pinakapuso ng librong to. Kasi parang may binabasag siyang salamin, no? Sinasabi niya na ang pinakamalaking problema raw ng simbahan ngayon ay hindi yung mga kaaway sa labas, kundi yung sobrang lambot ng kama natin sa loob. At interesado kang malaman yung konsepto niya ng unfinished obedience, yung pagsunod na hindi natatapos. Kaya alamin natin ngayon kung bakit delikado raw yung comfort at ano ang lunas na inaalok niya. Exactly. At yung thesis ng libro, medyo diretso at nakakagulat. Ang sabi ni Villases, ang krisis ng simbahan ngayon, hindi dahil kulang tayo sa pera o sa magagandang strategies, o kahit sa sincerity ng mga tao. Ang tunay na problema raw ay a loss of alignment with the sending heart of God. Parang nawala raw tayo sa linya, sa tono ng puso ng Diyos na likas na nagsusugo. At ang pag-uusapan natin ay kung paanong yung isang ideya na yan binaggago ang lahat, mula sa pagiging disipulo hanggang sa kung paano dapat patakbuhin ng isang simbahan. Sige, simulan natin sa tanong na bumulaga sa akin mula pa lang sa introduction. Sabi niya, paano kung ang pinakamalaking banta sa simbahan ngayon ay hindi pag-uusig o sekularismo, kundi ang kaginhawaan o comfort? Nakakapraning to, di ba? Kasi hindi natin iniisip na kaaway ang comfort. Actually, yan ang goal. Yung maging stable, maging successful. Pero sabi sa libro, dahan-dahan itong dumarating, kasabay ng tagumpay. At kapag masyado na tayong komportable, doon nabubuo yung tinatawag niyang gospel gap. Yung malaking agwat sa pagitan ng bilyon-bilyong tao na wala pang akses sa ebanghelyo at tayong mga simbahan na abala sa pag-aalaga sa mga nasa loob lang. Diyan ngayong kumukonekta yung konsepto na interesado ka, yung unfinished obedience. At ang fascinating dito, hindi ito yung lantaran na pagre-rebelde. Hindi ito yung sinasabi mong ayaw ko sundin ang Diyos. Ang tawag ng may akda dito ay delayed surrender. Delayed surrender. Oo, ipinagpapalibang pagsuko. Marami raw sa atin, sang-ayon sa Great Commission in principle, oo, dapat ipangaral ang ebanghelyo. Amen to that. Pero hindi ito nasasalin sa totoong pagkilos. Alam mo yung unfinished obedience? Parang yung pag-subscribe mo sa gym? Sangayon ka sa ideya na kailangan maging healthy. Nagbabayad ka pa nga ng monthly fee pero hindi ka naman talaga pumupunta. Ganun ba ang sinasabi ng libro? Maraming Kristiyano ang nakasubscribe sa Great Commission pero hindi nagwa-workout. Perfect analogy. Ganyang-ganya nga. At nagiging sistema na yan. Sabi nga niya sa libro, and I quote, "When success is measured by comfort, growth by proximity, and obedience by how near we remain to familiar structures, the global mission of God quietly stalls." Grabe yan. 'Di ba? Pag ang sukatan na ng tagumpay ay kung gaano tayo kakomportable. Pag ang paglago ay kung gaano kadami ang mga taong malapit lang sa atin. At pag ang pagsunod ay yung pananatili lang sa pamilyar, biglang hihinto ang misyon ng Diyos sa mundo. Hindi dahil sa kaaway, kundi dahil sa kaginhawaan. Okay, so ang problema pala ay yung pagiging kampante. Gets? Pero ang talagang nagpabago sa pananaw ko sa librong ito ay yung sinabi niya kung saan talaga nagsimula ang misyon. Akala ko kasi, at sigurado ako hindi lang ako, nautos lang yan sa dulo ng Matthew. Yung go and make disciples. Pero hinila niya pabalik. Pabalik talaga. Oo, hanggang sa Genesis. Doon pa lang pala, may plano na. Tama. Ipinapakita ng libro na ang misyon ay hindi isang afterthought, hindi plan B. Nakahabi ito sa buong tela ng kasulatan. Yung tawag kay Abraham sa Genesis 12, hindi lang para pagpalain siya at ang pamilya niya. Ang sabi, "You will be a blessing, and in you all the families of the earth shall be blessed." Global na agad. Mula pa lang sa simula, global ang scope. Maging ang pagpili sa bansang Israel, hindi para maging exclusive club. Sila dapat ang magiging showcase ng kaluwalhatian ng Diyos sa mga bansang nakapaligid sa kanila. So parang ang misyon ay hindi lang department sa isang kumpanya, kundi yung mismong business model ng kumpanya. Mas malalim pa dyan. At ang tawag dyan sa teolohiya ay Missio Dei. Ang pinakasimpleng paraan para isipin ito ay ganito.
Hindi tayo ang may misyon para sa Diyos, ang Diyos ang may misyon at iniimbitahan niya tayong sumali. Ah, okay. Ang misyon ay isang ilog na umaagos mula pa sa simula ng panahon. At ang simbahan, sa pinakamagandang sitwasyon, ay isang bangka na sumasabay sa agos na iyon. Hindi tayo ang gumagawa ng ilog. Ang misyon, sabi sa libro, ay isang attribute of God. Nasa kalikasan na ng Diyos ang magpadala. At ang ultimate expression niyan, si Jesus, ang Diyos mismo ang tumawid para abutin tayo. Right. Kaya nang sabihin ni Jesus, "As the Father has sent me, even so I am sending you." Hindi lang yan utos. Inaanyayahan niya tayong makipagbahagi sa mismong pagkatao niya bilang sinugo. Dito na papasak yung isa sa pinakamabigat na sinabi sa libro, mission is not one of the church's many responsibilities, it is the church's very identity. Yes. Teka, sandali, ito muna tayo. Kasi mabigat yan. Kung identity ang misyon at hindi lang activity, ibig sabihin kung ang isang simbahan ay walang ginagawa para sa misyon, hindi lang siya nagkukulang sa programa. Parang may identity crisis. Para siyang bombero na ayaw mag-apula ng apoy o doktor na ayaw manggamot. Ganun ba kabigat ang sinasabi ng libro? Ganun kabigat. Kung ang isang ibon ay hindi lumilipad, may tanun ka sa pagiging ibon niya, di ba? Oo. Kung ang isda ay hindi lumalangoy, may tanun ka sa pagiging isda niya. Sinasabi ng libro na kung ang simbahan ay hindi nakikilahok sa misyon ng Diyos sa mundo, kailangan nating tanungin ang ating pagkakakilanlan. At hindi ito para mag-condemn, kundi para magising tayo. At dyan direktang tinatamaan yung modernong konsepto natin ng discipleship. Okay, let's unpack this. Ang kritisismo ng libro, madalas daw ang discipleship natin ay naging tungkol sa pag-aral, sa learning, imbes na sa pagsunod, sa obedience. Ang resulta, nagiging informed believers who are spiritually mature yet geographically stationary. Ang dami nating alam sa Biblia, ang galing nating mag-pray, pero nakapako lang tayo sa kinautuan natin. Spiritually sharp, but geographically stuck. At ang tanong niya sa atin, sa'yo, ano ang epekto kapag ang pananampalataya ay naging safe, familiar, and manageable? Ligtas, pamilyar, at kayang-kaya nating kontrolin. Nito ang scorecard ng leadership. Kung ang goal ng discipleship ay i-equip ang mga tao para sumunod, ibig sabihin para umalis at ma-involve sa misyon, dapat yon ang sukatan ng tagumpay ng isang leader. Pero ang argument ng libro, maraming sistema ng simbahan ang kahit hindi sinasadya, unintentionally designed to retain people rather than release them. So para panatilihin ang mga tao sa loob. Oo, para lumaki ang attendance, imbes na palayain sila para sa misyon sa labas. Pero teka, kung ang mga sistema ay unintentionally designed to retain people, kasalanan ba yan ang mga leader? O natural lang na alagaan mo yung mga taong nasa loob na? Hindi ba delikado rin kung pababayaan mo yung local flock para lang mag-focus sa labas? That's an important question. At hindi sinasabi ng libro na pabayaan ang local flock. Ang sinasabi niya ay kailangan ng radical realignment. Nagbibigay siya ng mga matatalas na tanong na dapat itanong ng mga leader sa sarili nila. Halimbawa, ang mga istruktura ba natin ay idinisenyo para sa kaginhawaan o para sa pagsunod? Ouch! Pangalawa, sinasalamin ba ng ating mga budget ang mga pandaigdigang prioridad o ang mga lokal na kagustuhan lang? At pangatlo, hinuhubog ba natin ang mga tao para manatili o sinasanay natin sila para humayo? Wow! Ang punto rito ay hindi either or kundi both and. Ang tunay na pag-aalaga sa tupa ay ang paghahanda sa kanila para sa misyon na kalooban ng pastol. Ang tagumpay hindi dapat sukatin sa seating capacity kundi sa sending capacity. Ito yung bahagi na nakahinga ako ng maluwag. Kasi sa totoo lang, pag naririnig ko ang salitang misyon, ang unang pumapasok sa isip ko, ayun na, kailangan kong iwanan ang lahat at tumira sa isang malayong lugar. May presyon. Pero sabi ng libro, hindi pala ganoon. May balanse sa pag-alis, yung going, at pagpapadala, yung sending. Pareho daw bigat. Oo, at ito ang isa sa pinakamahalagang contribution ng libro. Parehong gawain ng pagsunod.
Hindi lahat ay tinawag na maging cross-cultural missionary, pero lahat, walang exception, ay tinawag na maging mission-minded people. Okay, mission-minded. Ibig sabihin, may papel ka kahit hindi ka umalis. At ang konsepto na ginagamit niya ay shared sacrifice, magkasamang sakripisyo. Okay, shared sacrifice ang konsepto. Maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, hindi ba't mas madali para sa isang mayamang na miyembro na magbigay ng malaking pera kaysa sa isang pamilya na ipapadali yung anak nila sa malayong lugar? Paano ba talaga nagiging shared o pantay ang sakripisyo ayon sa libro? Hindi niya sinasabing pantay sa anyo, kundi pantay sa diwa. Ang sakripisyo ay hindi lang sa pera. At nagbigay ang libro ng isang napakagandang halimbawa mula sa Biblia, ang simbahan sa Antioch sa Acts 13. Oo, yung kay Paul at Barnabas. Eksakto! Nang sabihin ng banal na espiritu na ihiwalay sila para sa misyon, isipin mo yung bigat noon. Para kang sinabihan, okay, yung dalawang pinakamagaling pinyong CEO, si Paul at si Barnabas, kailangan nating ipadala. Ipadala para magtayo ng bagong branch sa lugar na walang nakakakilala sa kumpanya. Ganun, hindi yan basta-bastang desisyon ang ginawa ng buong simbahan. Nag-ayuno sila, nanalangin, at ipinatong ang kanilang mga kamay, isang simbolo ng buong pusong pagpapadala. Ang pagpapadala, sabi sa libro, ay laging may kasamang kawalan o loss para sa komunidad na nagpapadala. Oo naman. Mawawalan sila ng magagaling na leader, pero ang kawalan na iyon ay hindi senyalas ng kabiguan, ito ay ebidensya ng pagsunod. Tinatanggal nito yung maling paghahati sa pagitan ng mga superstar missionaries at ordinary Christians. Ang mission ay responsibilidad ng buong katawan. So what does this all mean? Saan patungo ang lahat ng ito? Kasi kung puro problema at sakripisyo lang, parang ang bigat, no? Ang kagandahan ng libro, hindi na tayo iniiwan doon. Binibigyan niya tayo ng finish line, isang pangwakas na bisyon na nagbibigay direksyon sa lahat. At hindi ito isang malaking simbahan lang sa isang lugar, kundi yung eksena sa Revelation 7. At yung Revelation 7, yan yung ultimate finish line. Isipin mo na lang, parang kang nanonood ng closing ceremony ng Olympics. Okay? At sa seremonya, nakikita mo ang mga atleta mula sa bawat bansa. Lahat ng watawat, lahat ng kulay, lahat ng wika, sama-sama sa stadium, nagdiriwang. Ganyan daw ang itsura ng katapusan. Isang napakalaking kalipunan mula sa bawat bansa, bawat lahi, at bawat wika na sama-samang sumasamba sa Diyos. Wow. Ang misyon sa madaling salita ay ang pag-imbita sa mga bansang wala pang atleta sa stadium na yon. Hindi ito pilitan kundi isang masayang paanyaya sa pinakamalaking party sa kasaysayan ng sanlibutan. Wow. Pag ganyan ang tingin mo, nag-iiba ang lahat. Yung eschatological horizon na sinasabi mo, yung pagtanaw sa dulo, binabago nito kung bakit tayo kumikilos ngayon. Hindi na dahil sa takot o sa guilt. Ay, ang tagumpay ay hindi na sa bilang ng dumadalo this Sunday o sa laki ng building. Ang tagumpay ay nasa katapatan sa isang kinabukasang ipinangako na ng Diyos. Dahil dito, ang motibasyon natin sa misyon ay hindi na guilt, kundi hope, pag-asa. Pag-asa. Ang sabi sa libro, we go because the end is certain. Humahayo tayo hindi para piliting mangyari ang isang bagay na hindi tiyak, kundi dahil tiyak na ang katapusan. At iniimbitahan tayo ng Diyos na makibahagi sa pagdiriwang na yon. Ang saya nun, di ba? You're working towards a guaranteed victory. Grabe. Okay, para buuin natin lahat ng napag-usapan, parang may ilang malalaking ideya na lumutang mula sa librong ito na ibinahagi mo. Una, ang ideya na ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi sa labas, kundi ang sarili nating kaginhawaan, na nagiging krisis sa pagsunod. Tama. Pangalawa, na ang misyon ay hindi lang programa ng simbahan, kundi nasa DNA mismo ng Diyos, ang Missio Dei. Pangatlo, kailangan nating i-reboot ang pagiging disipulo mula sa pag-ipon lang ng kaalaman patungo sa pagsunod na may kasamang pagkilos. At pang-apat, ang misyon ay team effort. May umaalis, may nagpapadala, at parehong mahalaga at may kasamang sakripisyo. Tama. At lahat ng iyan ay umiikot sa isang tanong na iniiwan ng libro at ito rin ang tanong na gusto naming iwan sa'yo para pagnilayan. Sige. Ano ang magbabago sa buhay mo, sa desisyon mo, sa pera mo, sa oras mo, sa pangarap mo,
kung tunay nating paniniwalaan na ang simbahan ay umiiral para sa kapakanan ng misyon ng Diyos sa mga bansa, hindi lang sa teorya, hindi bilang isang magandang sermon, kundi sa isang buhay na hinubog ng pagsunod, hanggang sa yung puso ng Diyos na nagpapadala ay muling makita sa mga taong ipinapadala, at bawat bansa ay magalak